Good evening mga idol. Magandang gabi na naman po. At ako'y nandito na naman at nandyan na naman kayo. Hindi tayo titigil mga idol. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin masasabi sa ating mga kapatid na pumili tayo ng tamang leader. Sapagkat tinalo nila ito noong 22 election dahil nagsampuatan sila para talunin. Ayun, ganun ang nangyari. Alam nyo yung sabuatan? Yun ay nag-unitin kunwari. Iba, yun. No, pero ngayon ay araw ng Miyerkules. Araw ng Miyerkules mga idol. Kaya ngayon ay Petsa 21. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. Basta araw ng Miyerkules 21 ng Enero. Yan. Yan mga idol. No, kaya ang ibanghelyo natin ngayon ay mababasa natin ito sa Marcos 3, mga talata 1 hanggang 6. Yan, di ba? Yung pinagaling ni Jesus, yung pinagaling ang lalaking paralisado. Ang hirap magbanggit ng paralisado, no? Ang isang kamay, no, ng isang lalaki. Yun yung tagpo, no, pinagaling. No, kaya sa araw yun ng pamamahinga, may batas dati, no? Batas yung panahon ni Jesus, may batas. May batas, hindi lang ngayon ang batas. Noon pa mayroon na binabali rin ang batas. Kung paano binabali ang batas ngayon, katulad pa rin nung naunang mga tao, no? Binabali pa rin ang batas. No, pero para kay Jesus ay hindi mahalaga yung yung mahalaga yung pamamahinga, yung araw ng pamamahinga, no? Pero bawal ba yun kung alin bang malalong magaling ang magligtas ng buhay o pumatay? Yun ang tanong ni Jesus, no, sa mga tao. At alin ba ang mas lalong mabuti, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? No, tanongin nyo ngayon, sa panahon natin ngayon, parang mas lumulutang na yung masama, yun ang nagiging mabuti sa paningin, no, di ba? Dahil nangyari na noong 22 election, nangyari na, di ba? Nag-unitin sila kunwari para talunin ang kabutihan. Ano nangyari? Away-away sila ngayon, gaagawan sa kayamanan ng ating bansa at nag-aagawan sa kapangyarihan. Yan ang gusto nating ipaabot, iparating, no, sa mga kapatid nating hindi ko alam kung nagtutulog-tulugan o gising ba yan o ano ang diwa niyan, no? Pero sinisikap natin na sana pumili tayo. Sabi ko nga, kung titigil man ako, wala man ako may tutulong sa aking kapwa, no, di ba? Pero ito lang ang pwede kong itulong, na sana makahikayat din tayo, no? Ako, makahikayat din na sana ay lumaban tayo sa kasamaan. No, labanan natin yan sa pamamagitan ng pagpili ng tamang kandidato, tamang leader. No, subukan muna natin ito palagi. Subukan muna natin ito kasi tinalo ito ng nagsabwatan, no? Yun, di ba, sa ebanghelyo ngayon, kung mababasa ninyo, mayroon ding sinabi doon sa bandang huli na simula doon ay nagsabwatan na sila nung pinagaling na ni Jesus yung paralisadong kamay ng isang lalaki. No, nakipagsabwatan na sila, no, kay Herodes. No, sa mga alagad ni Herodes para maipapatay si Jesus. No, yan makikita natin, di ba, sabi ko dati sa isang video natin ay mukhang iba-vlog natin yung si Jesus ang nagtatag ng simbahan. Yan, makikita natin ngayon hanggang sa makarating tayo
sa panahon ng siya ay ipako na sa krus o siya ay pahirapan muna, no? Ngayon ay nasa pangangaral pa lamang si Jesus, no? Nasa pangangaral si Jesus, no? Kaya no, ito ay laging may kaugnayan lagi sa buhay natin. Yung kasaysayan dati ay bumabalik, nangyayari sa buhay natin ngayon. 'Di ba? Tama 'yan. Nangyayari sa buhay natin ngayon. Kung papaanong si Barrabas ay pinalaya nila dati, 'di ba? Pinalaya nila si Barrabas at si Jesus ang kanilang ipinako sa krus. Itinuring na makasalanan. Tulad din ito, itinuring na lugaw, lutang, ano pa? Lutang, bobo. Yan. No, katulad din ni Trillanes na sinasabing si Trillanes ay sundalong kanin. Sundalong kanin pero lumalaban. 'Di ba? No, tinalo rin at kinukutya dahil sa pagka-mayor pa nga lang ay hindi na nanalo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga mas pinipili ng mga tao ang totoong magnanakaw kesa sa kay Jesus. Si Barrabas na magnanakaw, siya ang pinalaya. At si Jesus ang ipinako sa krus. Di ba? Ganun. At nangyayari yan sa Espiritu Santo ngayon. Ang Espiritu Santo na ang nagsasalita, ayaw paniwalaan. Ayaw paniwalaan. Kung noon nga, wala tayong magawa. Kasi kung noon nga si Kristo na mismo, nakahawakan nila si Kristo, nakakausap, no pwedeng yakapin, hindi pinaniwalaan, how much more ngayon? Espiritu Santo na lang ang nagsasalita. Di ba? Minura pa nga ni no, si Jesus at minura din ang kanyang alagad. Na sino? Ang Santo Papa. Di ba? Na ang Santo Papa natin, ang katayuan ng ating Santo Papa ay alagad ni Jesus. No, dahil iniwan niya kay Pedro ang pamamahala ng kanyang simbahan. Sa iyo ay Pedro. Di ba? Sa iyo ay Pedro. Itatayo ko ang aking iglesia. At yan ay patunay. Mayroon tayong patunay na ang Santo Papa ay nasa katauhan ni Pedro. No, dahil mula kay Pedro hanggang sa kasalukuyan nating Santo Papa ay nasa 276 kung hindi ako magkakamali. May tala yan. Mayroon niyang kasaysayan. Hindi tayo parang kabuti lang na biglang sumulpot bilang isang simbahan. Hindi. Dahil mayroong kasaysayan kung papaanong itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan. Yan, di ba? No, pero maulit-ulit pa ulit ito sa ating mga pagbablog, sa ating mga sinasabi. No, makikita natin ito. Makikita natin ito. No, kung papaanong itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan at kung papaano din siya itinakwil. At ang Espiritu Santo na ngayon, wala na si Jesus, na itakwil nila, itinatakwil din ang kabutihan. Ang kabutihan. No, pero lalaban tayo. No, kasi napatunayan naman na minsan yan. No, malapit na ang February 25. Magpo 40 years na ang patunay na ang Espiritu Santo ay suma sa kanila, no, nung panahon noon na nag-itsa. No, nangyari yan. Ang Espiritu Santo ang nanaig nung panahon na yon. Kaya ngayon, maaaring mananaig ulit. No, dahil mayroon na nga makukulong, di ba? No, kasi ang sandalong kanin na sinasabi nila ay nagpasa na ulit ng panibagong impeachment. Yan. Babay na. Masyado nang mahaba. Iksian lang natin. Masyado nang mahaba. Babay na. Sa susunod ulit, mga kapatid.